Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po. Ako po si Kara, 60 years old. Ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taon 1992, kung kailan 5 buwan kasal pa lang kami ng aking yumaong asawa, na itago na lamang po natin sa pangalang Miggy. Nais ko lamang po sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito nang sa gayon ay lubos niyong maintindihan kung bakit sa maagang edad na 27 noong mga panahong yon ay nabiyuda ko at hindi na nakapag-asawa pang muli. Labis po kaming nagmamahalan ni Miggy. Sa katunayan po niyan, against all odds po ang tema ng aming relasyon. Dahil noon pa man, ayaw na po talaga sa akin ng kanyang pamilya kahit hindi ko pa naman talaga sila personal na nakikilala. Aminado naman po ako na hindi ako perpektong asawa. Ngunit may mga bagay talaga na kung minsan ay labis tayong nabubulagan. May mga bagay tayong nagagawa o mga salitang nasasabi na hindi natin namamalayan nakakasakit na pala sa kapwa. Mahal na mahal kita, Kara. Ayoko magkahiwalay pa uli tayong dalawa. Ganoon din ako, Miggy. Kaya nga gusto kong magpakasal na tayo eh. Alam kong hindi papayag ang magulang ko sa gagawin natin. Pero papayag ako sa gusto mo. Lahat gagawin ko. Mapasaya ka lang, mahal ko. Yaman din lamang na ikakasal na tayo. Hayaan mo kung ipaalam ko sa iba ko pang kaibigan ang plano natin. Ayokong ikasal na dadalawa lang tayong haharap sa altar ng simbahan, Miggy. Simbahan? Hindi ba pwedeng sa west na lang muna? Miggy, minsan lang tayong ikasal. Bakit kailangan sa west pa? Gusto ko sa simbahan. Gusto kong maging sikat kahit minsan lang sa buhay ko. Sa tingin ko naman, hindi kalabisan ang aking request kay Miggy. Ano ba naman ang kasal sa simbahan? Hindi siya mahihirapang ibigay yun sa akin. May steady siyang trabaho, may sapat na ipon, may sariling bahay at munting babuyan na alam kong kapag ikinasal na kami ay isa din ako sa makikinabang. Nang makita ko siyang saglit na natahimik, umakto akong nagtatampo. Pinagkrus ko ang aking mga braso at ipinakita ko sa kanya na kunwari maiiyak na ako. Alam ko naman talaga na makukuha ko siya sa ganito. Hindi niya ako matitiis. Maya-maya nga, lumambot ang ekspresyon ng kanyang muka. Sige, gagawin natin yung gusto mo. Pero makikiusap lang ako. Huwag na tayo mag-imbita ng maraming bisita. May sakit si nanay. Baka ma-stress siya at alam mo naman hindi siya sanay na humarap sa maraming tao. Babe, hayaan mong masanay si nanay paminsan-minsan. Siyempre kapag ikinasal na tayo, kailangang makaharap siya sa family ko. Alam mo naman na marami-rami din kami, hindi ba? May mga lolo at lola pa ako, mga tita at tito, mga pinsan. Isama mo ng mga kaibigan ko at mga kakilala. Kagaya nga ng inaasahan, walang nagawa si Miggy sa aking mga request sa kanya at pinagbigyan niya ako. Naisagawa kaagad ang pamamanhikan kung saan dito ko nakilala ang kanyang nag-iisang kapatid na babae na si Ate Melissa. Base sa aking obserbasyon, hindi palang ngiti si Ate Melissa. Palagi siyang seryoso. Lahat ng sinasabi niya ay pino at hindi kababakasan ng biro. Yun nga lang, mahilig sumuway si Ate Melissa. Lahat na lang napupuna niya. Ikaw pala ang kasintahan ni Miggy. Masaya ako na makilala ka. Ako din naman, masaya kang makilala, ate. Hindi ka ba nagpupupo sa nakatatanda sa'yo? Bakit ate? Kailangan pa ba yun? Hindi ako sinagot ni Ate Melissa. Nakikita ko ang reaksyon sa kanyang muka. Dismayado. Ewan ko ba, may mga panahon talaga na dire-diretso akong nagsasalita na hindi ko namamalayan na nakakasakit na pala ako sa iba. Sabi nga nila, dapat daw i-filter ko muna ang mga gusto kong sabihin bago ko ilabas sa bibig ko. Kaso lang, nakasanayan ko na eh. Ang hirap baguhin ang ugaling nasa akin na talaga. Kaya naman kahit may napapansin na akong pagtabang sa pakikitungo sa akin ni Ate Melissa, deadma pa rin ako. Iiling-iling na iniwan niya ako at kinausap ang aking mga magulang. Ako naman, pabaliwalang nilapitan si Miggy. Ni hindi ko na binati ang nanay niya, dinaan-daanan ko lang. Naalala ko kasi ang sabi ni Miggy na hindi raw sanay makipag-usap sa ibang tao ang ina niya. Siyempre ayokong mabuisit sa akin ng matanda, kaya naman umiwas na lamang ako. Napansin yata ito ng aking kasintahan, kaya kinuusap niya ako.
Babe, hindi mo man lang binati ang nanay ko. Babe, hindi sa ayaw ko siyang pansinin. Naiilang lang kasi ko eh. Sabi mo hindi ba, hindi siya sanay na makipag-usap sa iba? Anong malay natin? Baka maburyong lang siya sa akin. Okay na ako sa ganito. Ninitian ko naman siya kanina eh. Sagot ko. Subalit naging mapilit talaga si Miggy. Ipinakilala niya ako ulit sa kanyang nanay kaya wala akong nagawa kundi ang magmano sa kanya. Sa isang sulok, napansin ko si Ate Melissa na tahimik lamang na nakatingin sa akin. Humingiti-ngiti naman siya sa ibang kaanak ko na naroon. Pero napapansin ko talaga ang pagkibot-kibot ng labi niya na para bang may inuusal na mga salita. Noong mga sandaling yun, hindi ko na pinansin ang mga bagay na para sa akin ay simple lang naman at pwede nang kalimutan. Tutal hindi lang din ako ang maingay at medyo masakit magsalita nung mga oras na yon. Sa katunayan, isa ang aking tita na kanina pa binubulungan ng family side ni Miggy na medyo matapobre raw. Para sa akin, nagiging honest lang naman ang aking tita. Pinrangka niya talaga si Miggy kung kailan ang aming kasal, kung saan, paano ang magiging honeymoon at kumusta kaya ako kung magiging Mrs. Miggy de Leon na ako pagkatapos ng seremonyas ng kasal. Ang sagot naman ni Miggy ay palaging ganito. Sa part pong ito ay pag-uusapan pa namin ng maayos ang tungkol sa kasal. Plano kasi namin ng simpleng wedding lang. Kukonti ang bisita at kung pwede, sa bahay muna ang honeymoon. Hindi ko po kasi pwedeng iwanan ng nanay ko eh. Pero babe, nariyan naman si Ate Melissa para bantayan ng nanay mo. Tsaka isang beses lang tayong ikakasal, ano ba? Napapahiyang napatingin si Miggy sa iba pa naming bisita. Alam kong masyado na akong nagiging demanding, pero gusto ko lang naman ang best para sa aming dalawa. Wala din naman siyang nagawa, lalo na sa bandang huli, ako pa din ang nasunod sa aming dalawa. Naging bongga ang aming kasal, maraming bisita. Sa isang mamahaling hotel na ganapang reception, doon na din ang aming honeymoon. Natupad ang sinabi ko na si Ate Melissa muna ang magbabantay kay Nanay Feli sa bahay nila. Ayun nga lang, kinaumagahan, nagising na lang kami sa natatarantang tawag sa amin ng aking hipag. Sinugod raw niya ang aking mother-in-law sa ospital. Na-stress raw ang matanda at hinahanap si Miggy kaya kahit hindi pa dapat tapos ang pagsasaya namin ng aking asawa, napilitan kaming pumunta sa ospital. Pumasok kami sa ward kung nasaan si Nanay Feli. Napuna ko, marami ding pasyente doon. Kabado naman na nilapitan ng aking mister ang kanyang nanay at kapatid. Kumusta si nanay ate? Heto, katutulog lang. Kagabi ka pa niyan hinahanap eh. Ang sabi ng doktor, mild stroke daw. Kaso medyo nahihirapan siyang magsalita. Bumuntong hininga ako at napahalukip-kip. Nang mga sandaling yun, gusto kong magtampo. Okay naman si nanay eh. Kaso ang daming rason nitong ate ng asawa ko. Sinasadya lang yata para maistorbo kami. Hindi ko napigilan ang sarili ko na magkomento. Ate, kaya naman siguro nai-stress si nanay dahil nasa ward siya nakapwesto. Bakit hindi mo siya ikuha ng private room para naman peaceful ang pagpapagaling niya? Babe! Totoo naman ang sinasabi ko, Miggy. Nagawa niyo ngang bigyan ako ng engranding kasal eh. Dapat sana nilubos mo na. Sa private room mo na ilagay si nanay para hindi na tumatawag-tawag pa sa telepono yang si ate. Teka babe! Anong sinabi mo? Bago-bago mo pa lang sa pamilya namin, ganyan ka na magsalita. Ano bang ipinagmamalaki mo? Ate, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam nyo, hindi na natin dapat pinoproblema ang bagay na to eh. Maliit na issue lang naman eh. Maliit para sa'yo, para sa amin hindi. Sa tingin mo ba, magtitiis si nanay sa ward kung may pera pa kaming magagamit para sa kanya? Hindi. Alam mo kung bakit? Kasi naubos na sa mga luho mo. Ang lakas ng loob mong magdemand ng kahit ano sa perang pinaghirapan ng asawa mo. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa mga sinabi ni Ate Melissa. Hindi ko akalain na pagsasalitaan niya ako ng ganon. Dito ko napagtanto na hindi na simpleng bagay ang gusto niyang mensaheng ipaabot sa akin. Malinaw na ayaw niya sa akin. Dinadaan lang niya sa init ng ulo. Pero naiinis siya sa lahat ng gusto kong sabihin. Pumalag ako at hindi ko na inisip kung ano-ano ang lalabas sa aking bibig. Alam mo Ate Melissa,
Wala ka na yatang karapatan na sumbatan ako sa lahat ng ginastos niyo sa akin. Siyempre, ginusto ng kapatid mo na magpakasal. Normal lang na maglabas siya ng pera. Tsaka bakit ang init ng ulo mo sa akin? Hindi ba dapat sarili mo na lang ang pinagtutuunan mo ngayon ng pansin? Kita mo, naunahan ka na ng kapatid mo. Sigaw ko na mas kinagigil niyang lalo. Pati si Miggy napatakip ng muka sabay hila sa akin palabas ng kwarto. Miggy, hayaan mo nga akong kausapin niyang ate mo. Tama na, okay? Ako muna makikipag-usap kay ate, please. Alam mo kasi, kapag hindi mo sinagot yung ate mo, aapi-apihin ka lang yan. Hindi ko naman kailangan mawala ng respeto kay ate. Pwede kaming mag-usap ng maayos. Hayaan mo na muna kami. Hindi ko na nga ipinilit ang aking gusto. Alam ko naman na may mga bagay din na hindi kailangang ako ang magsalita. Para sa akin, may hindi magandang ugali din si Ate Melissa na kailangang ituwid. Wala naman akong ibang hangad kundi ang makisama sa aking mga bagong pamilya. Kung ayaw naman nila, hindi rin ako yung tipong mamimilit sa aking ugali. Hindi ako ipinanganak para magpabilib sa ibang tao, kundi nabubuhay ako para pasayahin ang sarili ko. Sa huli, nagpaalam ako kay Miggy na lalabas ng ospital. May restaurant naman sa katapat na gusali at doon ako pumasok. Bumili ako ng sosyaling potahe at tinikman-tikman habang naghihintay sa asawa ko. Maya-maya pa, dumating din siya. Ngumiti ako at sinabi sa kanya na bayaran ang in-order ko. Iiling-iling na dumukot siya sa wallet at hiningi sa waiter ang bill ko. Nang makita niya yun, napamulagat si Miggy. Babe, anong klaseng pagkain ba ang in-order mo at kay mahal naman? Yan kasi ang specialty nila eh. Gusto kong tikman para malaman ko kung magiging favorite ko na ba. Ikaw, baka gusto mong kumain. Pwede tayong mag-order ulit. Babe, saka na. May bibilin pa akong mga gamot na kailangan inumin ni nanay. Kailangan ko pa bang sumama? Pwede bang sa hotel na lang ako? Hindi pa ako ready na kausapin ulit si Ate Melissa eh. Huminga ng malalim si Miggy. Alam ko naman na hindi niya ako tatanggihan eh. Ipinagpara na lang niya ako ng masasakyan at hinayaan akong umuwi sa hotel. Nang mga sandaling yun, gusto ko na naman na magtampo kay Miggy. Katatapos lang ng kasal namin pero mukhang mahuhuli na naman ako sa priority niya. Makalipas ang ilang araw, sinundo niya ako sa hotel. Inuwi na ako ni Miggy sa kanyang bahay. Nagulat ako dahil naroon din sina Nanay Feli at Ate Melissa. Babe, anong ginagawa nila Ate Melissa dito sa bahay? Kasabay ng kasal natin ay pinalipat ko na sina ate at nanay dito, babe. Hindi ko kasi sila pwedeng iwanan sa dati naming bahay. Alam mo na, puro babae lang. Saka hindi ko naman sila pwedeng pabayaan. Wala bang trabaho yung ate mo? Pag-aawayan ba na naman natin to? Kung ako kasi ang nagkataong nasa lugar niya, mahihiya na akong makitira sa'yo. Baka nakakalimutan mo, babe. May asawa ka na. Hindi naman pwedeng sa isang bahay dalawang reyna. Tsaka hindi ka naman bulag. Alam mong ayaw sa akin ng ate mo. Iwasan mo na lang kasi siya, please. Pwede naman kayong wag nang magpang-abot. Hayaan mo na lang ako na gampanan ko ang pagiging anak ko kay nanay. Wala naman ako nagawa ng makiusap talaga sa akin si Miggy. Basta nagmarcha ako papunta sa kwarto namin at nagkulong. May helper naman kami na pwedeng mag-asikaso ng lahat at naghahatid sa akin ng pagkain sa kwarto. Mabuti na rin lang at hindi ko pa nakikita si Ate Melissa kahit na 3 araw na kaming magkasama. Habang wala kaming pakialamanan, okay lang ang lahat sa pagitan naming dalawa. Kaso lang, habang tumatagal, may mga napapansin akong kakaibang ginagawa ng hipag ko. Kapag lumalabas ako ng aking kwarto, napapadaan ako sa silid na kanyang inuokupa. Palaging nakaawang ang pinto niya at nauulinigan ko siya na nagsasalita kahit alam ko naman na wala siyang kasama. Isang araw, maagang umalis si Miggy. Pupunta siya ng opisina. Ako naman ay nagpaalam, nagagala kasama ng aking mga kaibigan. Pumayag naman siya. Tuwang-tuwa ako kasi magsa-shopping kami sa bagong bukas na mall. 9:00 pa lang ay nakabihis na ako at naglalakad na paalis ng aking kwarto. Muli kong nadaanan ang kwarto ni Ate Melissa at napansing bukas na naman ang pinto niya. Mukhang walang tao kaya naisip kong pumasok. Sisilip lang naman ako kung anong meron doon.
Ang sama naman ng amoy na yun. Amoy insenso. Wika ko. Ayoko naman talaga sa amoy na yun noon pa man. Feeling ko, nauugnay ito sa karunungang itim. Nalabis naman na nagpataas ng balahibo ko nang makita ang mga bagay na nasa mesa sa gilid ng kama ni Ate Melissa. Mga gamit nga sa itim na kapangyarihan. Wala akong saktong kaalaman sa mga bagay na yon. Hindi naman ako inosente sa lahat ng gamit na alam kong pwedeng ariin ng mga marunong nito. Itim na kandila, mga karayom at manika. Meron pang libreto na may nakalimbag na sumpa at kung ano-ano pang lingwaheng nakakasindak. Napaatras ako at nagulat nang magsalita sa aking likuran si Ate Melissa. Anong ginagawa mo rito? Ate, balak ko lang sanang magpaalam. Bakit? Iiwan mo na ba ang kapatid ko? Mas matutuwa ako. Uminit ang ulo ko sa kanyang tinuran. Kahit kailan, wala sa bokabularyo ko ang mang-iwan ng asawa. Hindi ko din yun magagawa sa mister ko, lalo pat mabait naman siya at palagi akong pinagbibigyan. Kahit aminado ko na minsan talaga ay may pagkamaldita ko. Ninisian ko siya at tinaasan ng kilay. Pasensya na ate hindi ko ugaling mang-iwan ng asawa Pero baka kayo ang maiwan niya kapag napuno ako sa'yo. Pwede ko siyang kumbinsihing iwanan kayo at magpakalayo-layo na kami nang hindi ka naman umasa sa pera na pinaghihirapang trabahuhin ng asawa ko. Aba, walang iya ka? Isang malutong na sampalang iginawad niya sa akin. Natulig ako doon, lalo na't hindi ako sanay ng nasasampal. Sinamaan ko siya ng tingin sabay dinuro ko siya. Talagang sinusubukan mong pasensya ko, no? Iaangat ko na sana ang aking kamay para gumanti ng sampal kay Ate Melissa, kaso lang nagulat ako nang mag-ibang reaksyon ng kanyang muka. Ang nasisigurado ko lang may mga inusal siyang lengguwahe sa akin. Mga salitang siya lang ang tanging nakakaintindi at kayang magdikta. Umatras ako at kaagad na nagtapang-tapangan. Hindi mo ako matatakot dyan sa pinaggagawa mo. Talaga? Hindi ka natatakot? Pero titiyakin kong sa mga susunod na araw ay tsaka ka matatakot. Dali-dali ko siyang iniwan at nakakaramdam ng kilabot nang umalis ng bahay. Habang nasa galaan kasama ang aking mga kaibigan, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagtataka. May kapangyarihang itim ba si Ate Melissa? Kapag naaalala ko kasi ang mga katagang inuusal niya, sumasama ang pakiramdam ko at nawawalan na ng lakas para kontrahin siya. Nagbigay ito sa akin ng ideya para matyagan siya. Tuwing nasa bahay ako, palihim ko siyang pinagmamasdan. Napapansin kong may mga nagiging kausap siya sa labas ng bahay namin. Mga taong hindi ko kilala na nag-aabot sa kanya ng sobre. Kapag nalilingat siya, sinisilip ko ang laman ng mga ito. Sandamakmak na pera at larawan ng sinumang taong nakatakda niyang saktan. Mistula siyang hired killer sa kanyang ginagawa. Kaya pati ang asawa kong si Miggy ay kinuwentuhan ko tungkol sa aking nalalaman. Babe, alam mo bang may na-discover ako? Ano yun? May ginagawa ang ate mo na hindi maganda. Eto na naman tayo. Totoo ang sinasabi ko. Madalas kong makita ang ate mo na tumatanggap ng pera sa mga tao, babe. Sa katunayan yan nagkukulong siya sa kwarto niya para gawin ang pinapatrabaho sa kanya. Napahilamos sa mukha niya ang aking asawa. Alam kong may mga pagkakataon na naiirita na siya sa akin, pero kailangan niyang malaman na nananakit ng ibang tao ang ate niya. Nakita ko na may ginagawan siya ng kapangyarihang itim. Para bigyan siya ng ebidensya, muli akong pumasok ng palihim sa kwarto ni Ate Melissa. Wala ang hipag ko noon sa bahay. Umalis at hindi ko alam kung saan pumunta. Si Nanay Feli naman ay palagi lang sa kanyang kwarto at binabantayan ng private nurse na nakuha nga ni Miggy dahil sa pangungulit ko. Kulob sa kwarto ni Ate Melissa nang makapasok ako. Hindi man lang nagtatanggal ng mga sapot ng gagamba sa bawat sulok ng kisame. Ang mas ikinatatakot ko pa, hindi na kinakahiya ni Ate Melissa na i-display ang mga weirdo niyang kagamitan bilang pagpapakilala sa tunay niyang katauhan. Isang mambabarang na nagpapabayad ng malaking halaga para makapanakit o kung hindi naman pumatay ng tao. Ha? Oras na malaman ko kung anong lihim na tinatago mo. Exit ka na sa buhay namin, Ate Melissa. Nakalak ang pinto ng kwarto niya.
Halatang may tinatago talaga. Pero nahanap ko ang duplicate key at ginamit yon para pumasok at maglibot-libot doon. Nanginginig na tinitigan ko ang 2 boteng nasa ilalim ng bedside table. Kumpirmado, mga ibinaba dito na insekto. Ninakaw ko ang isa sa mga ito at nagtatakbong bumalik sa kwarto namin ni Miggy. Natatawa pa nga ako na hinihingal, pero at least nakuha ko naman ang kailangan kong ipakita sa asawa ko. At siguradong ipapatapon na ni Miggy ang lahat ng bagay na nasa loob ng kwarto ni Ate Melissa. Para hindi ako mapagbintangan, umalis ako ng bahay at nag-shopping. Marami akong pinamili. Sinadya akong magtagal sa mall at umastang inosente. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawa ang lahat ng yun eh. Ang nakakasiguro lang ako, hindi kami magkasundo ni Ate Melissa at mainit ang dugo namin sa isa't isa. Mabuti na lang, sinundo na ako ni Miggy sa harapan ng pinasukan kong mall at sabay na kaming umuwi. Pagdating sa bahay, nagulat kami nang maabutan namin na nagwawala si Ate Melissa. Ginugulo niya at halos itaob ang buong kabahayan. Ni hindi siya maawat ni Nanay Feli, ng helper at ng private nurse. Galit na galit siya. Sumama ang kanyang itsura nang makita ko, tsaka ako dinuro. Ikaw, bakit ka pumasok sa kwarto ko nang walang paalam? Ha? Ako? Bakit ko naman gagawin yun? Sinungaling! Hindi ako nakapiyok nang bigla niya akong sampalin. Halos matulig ang buo kong pagkatao. Pakiwari ko, lumipad ang kaluluwa ko palayo sa katawan ko at narinig ko naman na umawat si Miggy. Ate, ano bang ibig sabihin nito? Huwag mong pagtatakpan yung asawa mo. Ano, natatakot ka ba na kapag hindi mo maibigay ang lahat ng gusto niya, iiwan ka na lang din niya balang araw? Hindi mo ba alam, maluho yung asawa mo. Lahat ng perang pinaghihirapan mo, ginagasta lang ng babaeng hipo na yan. Ate, nagagalit ka na naman ng walang dahilan. Bakit mo biglang sasampalin ng asawa ko, ikagagaling lang niya sa labas? Ano ba kasing hinahanap mo? Habang pinakikinggan ang pagpapalitan nila ng mga salita ay sumasama na din ang pakiramdam ko. Kumukulo na ang aking dugo at nangangati na ang mga kamay ko na gumanti sa ginawa niyang pananakit sa akin. Siyang may tinatagong lihim, siya pa ang galit. Ibang klase. Dahil nga sa nag-uumapaw kong emosyon, binitiwan ko ang lahat ng pinamili ko at gumanti ako sa kanya ng sampal. Walang iya ka? Wala kang karapatang saktan ako dahil hindi to kailanman ginawa sa akin ng mga magulang ko. Babe, tama na. Tinulak ko si Miggy para magawaran ko ng ikalawa pang sampal si Ate Melissa. Kaso lang, hindi na malakas ang ikalawang hataw ng palad ko sa kanyang pisngi. Marahas niyang hinila ang aking buhok at nagsabunutan kami. Masakit siyang humila ng buhok kaya hindi rin ako nagpaawat. Halos kalbuhin ko siya at sinipa-sipa pa para lang layuan niya ako at bitiwan. Habang nangyayari yun sa pagitan namin ay narinig ko siyang nagsalita. Nagmamaang-maangan ka pa. May kinuha ka sa kwarto ko. Amoy na amoy ko ang lansa mo at alam kong nanggaling ka doon. Sinungaling ka! Mapaggawa ng kwento! Wala akong ninakaw sa'yo! Nagmamaang-maangan ka pa? Pwes magsisisi ka! Ate, babe, please tama na yan. Naramdaman ko na lang na may mga kamay nang pilit kaming pinaglalayo sa isa't isa. Kanya-kanya kami sa pagpiglas. Ginusto pang umatake ulit. Ngunit nakita kong yakap na ako ng aking asawa. Si Ate Melissa naman, hawak naman ng katulong at ng private nurse. Parehong hinihingal sa ginawang pag-awat sa aming dalawa. Agad na pumagitna si Miggy at pinagalitan kaming dalawa. Ano ba? Para kayong mga bata. Hindi na kayo naiya kay nanay. Alam niyo naman na may sakit siya, hindi ba? Ikaw naman ate, bakit nanampal ka na lang bigla? Yung tingin ni Ate Melissa sa akin ay parang lalamon na ng tao. Gigil na gigil siya. Parang gusto akong daluhungin ulit. Pero tinaasan ko na lang siya ng kilay. Ipinakita ko sa kanya ang kamalditahan ko na hindi ako nasisindak sa kanya. Dinuro niya ako tsaka pinanlisikan ng mga mata si Miggy. Sige, kampihan mo yung asawa mo. Tutal kayo naman ang magsasama, hindi ba? Di bale, hindi rin naman kayo magtatagal eh. Uminit ang ulo ko sa sinabi niya. Para niya kaming pinagbabantaan. Siyempre, sumagot ako.
Dinuro ko din siya. Sa nanlalaking mga mata, ipinagkalat ko ang sikreto niya. Palibhasa, hindi ka takot magbanta kasi mambabarang ka. Ano, itatanggi mo? Ilang beses na kitang nakitang tumanggap ng bayad mula sa mga hindi kilalang tao dyan sa labas ng bahay. Ilang tao na ba ang binarang mo? At ano, ako na ba ang isusunod mo? Hayop kang talagang haliparot ka. Pagbabayaran mo ang kaguluhang ginawa mo. Sigaw niya kaso lang inawat kami ulit ni Miggy. Galit na galit niyang dinuro si ate. Tumigil ka na ate, sumusobra ka na. Lahat na lang ng nagiging kasintahan ko, tinatakot mo. Pinagbabantaan. Pero wag mo na maasahan na hahayaan kitang gawin din ang mga bagay na yan sa asawa ko. Hindi mo na kami mapaghihiwalay pa. Sige, magkampihan kayo. Ikaw babae, magsisisi ka sa ginawa mo. Singhal niya sa akin sabay tawa. Nakakasindak ang kanyang paraan ng paghalakhak kaya naman bumaba ang tingin ko sa kanyang nakakuyom na kamay. Sigurado ko may mga buhok ako sa palad niya at ito ang ipinagmamalaki niya na magagamit niya laban sa akin. Bigla akong kinabahan. Sinubukan ko siyang lapitan kaso lang tinalikuran niya na kami. Gustuhin ko man siyang habulin, pinigilan naman ako ni Miggy. Hayaan mo na si ate, babe. Magpahinga ka na. Ihahatid ko lang din si nanay sa kwarto niya. Sige babe, mauuna na muna ako sa kwarto. Ang sakit pa ng anit ko sa paghila niya sa buhok ko eh. Maktol ko. Hindi ko maiwasang mangamba na baka may gawin sa buhok ko si Ate Melissa. Habang nagkakasukatan kami ng tingin, sa may kainan, kakaiba ang mga pagngisi niya. May halong banta at paninindak. Malinaw na may binabalak nga siyang gawin sa akin. Hinintay ko si Miggy at ipinakita sa kanya ang garapong ninakaw ko nang makapasok siya sa kwarto. Bakit mo ba kasi kinuha yan, babe? Kaya naman pala galit na galit sa'yo si ate. Talagang kakampihan mo siya, babe. Alam mo ba kung anong bagay na ito? Ginagamit niya sa pambabarang. Ginagamit niya para makapanakit ng tao. Matagal ko nang alam yan, okay? Pero hindi naman niya yung ginagamit sa amin basta ba hindi rin namin siya pakikialaman. Namin? Paano naman ako, babe? Hindi ko gusto ang ginagawa niya. Pwede kayong madamay. Ipasunog mo na kasi ang mga gamit niya na may kinalaman sa kapangyarihang itim. Sa pamamaraan na yon, hindi na siya makakapanakit ng basta-basta dahil wala siyang magagamit. Huwag mo nang hintayin kayo naman ang saktan niya. Nagpapasakop siya sa dilim, babe. Sa pagkakataong ito, maliwanag na walang sino man ang maaalala niyang kaanak o kadugo niya na sinasaktan kapag nagpapasakop o nagpapasapi sa kadiliman. Hintakot kong wika sa kanya. Mabuti na lang talaga, napao ko si Miggy. Sinabi niya na ako na raw ang bahala na kumuha ng mga gamit ni Ate Melissa at lilibangin lang niya ang kapatid niya sa labas. Sinamantala ko naman na gawin yon nang magising kami ng maagang maaga. Planado ko na ang lahat. Papasok ako sa kwarto ni ate para kunin ang mga ginagamit niya pati na ang pinagdududahan kong buhok ko na nakuha niya sa pananabunot niya sa akin. Kaso lang, napatda ako. Pagpasok ko sa kwarto, wala na si ate. Hindi na din namin siya mahanap kahit sa ang sulok ng bahay. Ang sabi pa ni nanay, namataan niya si Ate Melissa na maagang umalis at sumakay ng tricycle. Wala naman daw sinabi sa kanya kung saan pupunta. Ang mas ikinagimbal ko pa, nawawala ng mga gamit niya sa loob ng kwarto. Literal na malawakang paglalayas ang kanyang ginawa dahil hindi ko na mahanap ang mga gamit niya. Bakante at malinis na ang kwarto. Dahil doon, nagwala ako. Hayop! Walang yang Melissa na yan. Kapag may nangyaring masama sa akin, papatayin ko talaga siya. Ay! Babe, bakit ba ang aga mong nagwawala? Nagtaka ka pa? Wala nang ate mo rito. Umalis na siya. Dinala niya ang mga gamit niya. Teka nga, hindi ba dapat masaya ka? Gustuhin ko man, hindi ko magawa, babe. Delikado ang buhay ko sa kanya. Alam kong may binabalak siyang masama sa akin, lalo na't hawak niya ang iilang hibla ng buhok ko. Dala ng desperasyon, kahit wala namang nangyayari sa akin, ay umalis ako ng araw na yon at kinausap ang nanay ko. Nagsumbong ako sa kanila. Kagaya nga ng inaasahan, nagalit kay Melissa ang mga kapamilya ko. Alam kong naging magkaaway kami, pero masaya ako dahil wala na siya sa bahay. Ang problema ko na lang kapag binarang niya ako.
Mabuti na lang at may nirekomenda si mama na isang kilala niyang manggagamot, si Aling Belen na taga Quezon Province. Talagang bumiyahe pa ako kasama si Miggy para lang makausap ang nasabing manggagamot, para makahingi ako ng pangontra laban sa kanyang masamang balak sa akin. Mula sa ilang oras na biyahe, huminto ang sinasakyan naming kotse sa isang lumang bahay na gawa sa kawayan at pawid. Malawak ang bakuran, pero maraming halaman na sa tingin ko ay ginagamit ng matanda sa kanyang panggagamot. Tingin ko tuloy gumaan ang aking pakiramdam. Hindi ko pa man nakakausap ang matanda, animoy magaling na ako. Nauna akong bumaba kasunod si Miggy. Babe, sigurado ka ba sa gagawin mo? Ibig kong sabihin, ilang araw na ring wala sa bahay si Ate Melissa. Wala naman nangyayari sa'yo, hindi ba? Kailangan pa bang may mangyari sa akin bago ko magpagamot, babe? Baka nakakalimutan mo. Ate mo ang gumagawa ng kaguluhan sa buhay natin. Huwag mo naman konsentihin ang mga kalokohan niya. Wala naman akong sinasabing ganyan, babe. Ang sa akin lang, okay ka naman, safe ka. At may pananampalataya sa Diyos. Siyempre mas malakas ang kapangyarihan ng may kapal kaysa sa kung anong ritual na ginagamit ng ate ko. Babe, huwag mo akong simulan ha. Hindi ka ba natatakot? Tawag ka ng tawag sa Panginoon para sa proteksyon pero hindi mo nga mahila sa kabutihan niyang kapatid mo? May sa demonyo. Teka, sobra naman yata yan, babe. Totoo naman ah. Una pa lang, nararamdaman kong ayaw na niya sa akin. Ako pa ang maluho? Ako pa ang gastadora? Aba, sino itong nagpapaampon kahit may kakayahan naman na magtrabaho? Hindi ba't siya? Literal na makikipag-away ako kay Miggy ng mga sandaling yon. Kahit na ano pa ang irason niya, may ibabato akong kasagutan. Sabihin na niyang masama ang ugali ko, basta wala akong balak na magpatalo sa kapatid niya. Para mahinto na ang sandamakmak niyang reklamo, iniwan ko siya at nagpauna na sa pagtuloy sa bahay ng matandang si Aling Belen. Tumahimik na lamang din si Miggy at sumunod sa akin sa bakuran. Nakitao po na din siya. Tao po! Aling Belen? Nariyan po ba kayo? Tao po! Mula sa likod bahay ay may matandang babaeng sumilip. May dala siyang gulok at iilang halamang may lupa pa sa mga ugat na animoy kabubunot lamang. Kunot noo siyang napatingin sa amin. Sino sila? Kayo po ba si Aling Belen? Oo, ako nga. Sino ba kayo? Ako nga po pala si Kara. Siya naman po ang asawa ko, si Miggy. May kailangan po sana kami sa inyo eh. Wika ko sa kanya. Naintindihan kagad ni Aling Belen ang mga simple kong katagang yon. Nauna siyang pumasok sa bahay tsaka kami itinuro sa kawayang sofa niya na nasa pinakasala. Maupo kayo. Maraming salamat po. Umalis sandali si Aling Belen kaya kinalabit ako ni Miggy. Para bang mas concerned siya sa kanyang kapatid, sakali man na may maisip akong paraan para kontrahin ang mga pinaggagawa niya sa akin. Maya-maya pa, bumalik si Aling Belen at may dalang 2 tasang may lamang umuusok na kape. May tinapay ding nakalagay sa supot na yung tipong nabibili sa mga tindahan. Oh, heto, magmerienda muna kayo. Habang pinag-uusapan natin kung ano ang sadya ninyo. Ang totoo po niyan, Aling Belen. Gusto po sana naming magpatawas, Aling Belen. Medyo nagkaroon po kasi kami ng hindi pagkakaintindihan ng aking hipag at natuklasan kong may kaalaman siya sa pambabarang. Hindi ko pinansin ang panlalaki ng mga mata ni Miggy nang tahasan kong sinabi kay Aling Belen na natuklasan ko ang tungkol sa mga garapon at pagtanggap ni Ate Melissa ng bayad para makapanakit ng tao. Ipinaliwanag ko sa kanya na may mga ginagawang hindi maganda ang aking hipag at natatakot ako na baka ako na ang susunod niyang barangin dahil nasa kanya ang buhok kong nahablot niya noong nagsabunutan kami. Tumango-tango si Aling Belen tsaka ipinatong ang kanyang palad sa aking kamay. Naniniwala ka ba sa Panginoon, iha? Opo naman, naniniwala po ako sa may kapal. Kung ganon, wala kang dapat ikatakot. Hindi mo kailangan maalarma kahit ilang beses ka pang barangin ng iyong hipag. Kung naniniwala ka sa Panginoon at alam mo sa iyong sarili na wala ka namang kasalanan, hindi ka tatablan sa kahit na anong paraan ka pa niya saktan.
Pero Aling Belen, magbabayad naman ako eh. Bigyan mo na lang kasi ako ng pangontra. Iiling-iling na tumayo si Aling Belen sa kinauupuan at saglit na nagtungo sa kanyang kwarto. Sa kanyang pagbalik, may dala na siyang bracelet na sa tingin ko ay siya din ang gumawa. Oh, heto. Isuot mo. Hindi lang pangontra sa pambabarang ang pulseras na yan. Pwede ka ding protektahan sa mga masasamang elemento at engkanto. Thank you po, Aling Belen. Inabutan ko siya ng pera pero nagtaka ako nang hindi niya tinanggap. Ang sabi pa niya, hindi raw siya nagpapabayad para sa kanyang serbisyo. Masaya na raw siya na makatulong. Nagkibit balikat na lamang ako at muling nagpasalamat. Matapos ang pag-uusap naming yun ay nagpaalam na kami. Sa pagkakataong ito, si Miggy naman ang hindi kumikibo sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Huwag mong sabihin ikaw naman ang nagtatampo, babe. Sus, hindi ko kailangan yan. Mas gusto ko ang suporta mo. Kailangan nating mapatigil yung ate mo sa pinaggagawa niya. Alam ko naman kung paano. Napakunot noo ako sa sinabi ni Miggy. Parang kanina lang ang dami niyang reklamo. Tapos ngayon, nakangisi lang siya at tipid na tipid magsalita. Ano na naman kaya ang ibig niyang ipahiwatig? Kinausap ko siya ng kinausap na nasasagot naman niya ng maayos. Kaso lang, nag-iibang kanyang aura at kinikilabutan ako. Napapansin ko din na papabilis ng papabilis ang pagtakbo ni Mickey ng kotse. Hinawakan ko siya sa balikat. Babe, hinay-hinay ka lang naman. Wala naman akong ginagawang mabilis, Kara. Alam kong labis na nakakagulat ang sinabi niyang yun. Tinawag niya akong Kara na kahit minsan simula nang magkarelasyon kami ay hindi niya ginawa. Mas lalo pang bumilis ang takbo ng aming kotse at hindi ko na siya maawat pa. Nang hindi sinasadyang makatingin ako sa rearview mirror, gayon na lamang ang pagkagulat ko. Kitang-kita ko si Ate Melissa na nakaupo sa backseat at malademonyong nakangisi sa akin. Para makatiyak, lumingon ako sa likuran at wala namang nakita. Kaso lang, nang paharap na ako ng tingin sa kalsada, napadyos ko na lang po ako nang makitang sumalpok na ang minamanehong kotse namin ng asawa ko sa isang headwall kung saan nagawa pang madurog ng malakas ng impact sa semento kaya nagtuloy-tuloy kami sa pagkakahulog sa hindi naman kalalimang bangin. Nagpagulong-gulong kami at makailang beses akong nabagok hanggang sa nanlabo na ang aking paningin. Humihinga pa ako noon pero nagulat ako nang pareho na kaming duguan ng aking asawa. Para makahingi ng tulong, bumisina pa ako ng ilang beses hanggang sa may makapansin sa amin. Sigawan na lamang ang aking narinig bago ko tuluyang nawalan ng malay. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal na nahihimbing pero animoy lantang gulay ako nang magkamalay. Nasilaw pa ako sa liwanag ng ilaw at puting pintura ng kisame na bumungad sa akin. Nasaan ako? Nangihina akong tanong. Tsaka ko lang napagtanto na may ibang nakabantay pala sa akin. Isang babae. Nang lumingon siya sa akin, bahagya siyang ngumiti. Kara, salamat naman at nagising ka na. Napakunot noo ako. Makailang beses na inalala ang babae na nasa harapan ko. Kaso lang, hindi ko siya maalala. Kapag pinipilit ko naman, tila mababasag ang ulo ko sa labis na sakit. Nagpumilit akong bumangon. Maging ang mga nangyari sa akin o nakaraang kabataan ko ay hindi ko rin maalala. Blanko ang aking isipan. Teka lang, mag-iingat ka naman at baka mabinat ka. Sino ka? Pasensya na pero hindi talaga kita kilala eh. Sumilay ang isang malawak na ngisi sa labi ng babae. Maya-maya pa, hinawakan niya ang aking kamay. Noong mga sandaling yun, wala akong ibang maramdaman kundi kilabot. Hindi ko na lang pinahalata dahil ayokong ma-offend ang babae na wala namang ibang ginawa kundi ang bantayan ako. Hindi mo na ba maalala? Ako ang nag-iisa mong kapatid, Kara. Ako si Ate Melissa. Ate Melissa? Tama, ako nga. Ano, kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ko po maigalaw ang mga paa ko eh. Ano bang nangyari sa akin, ate? Naaksidente ka. Buti na lang hindi ka napuruhan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman permanente ang nangyari sa mga paa mo. May pag-asa ka pang makalakad.
Mabuti naman po kung ganun ate. Salamat sa pag-aalaga sa akin dito ah. Tumango lamang si ate sa aking sinabi. Ipinaliwanag niya sa akin na wala daw akong maalala marahil dahil sa ilang beses kong pagkakabagok sa aksidente. Ewan ko ba, wala talaga akong maramdamang kung anong kagaanan ng loob sa kanya. Pakiramdam ko ay may gagawin siyang hindi maganda. Kahit na siya naman talaga ang nag-alaga sa akin. Gayunpaman, naging matyaga siya sa pag-aasikaso sa akin hanggang sa lumipas ang mga araw at dineklara na pwede na akong umuwi. Sakay ako ng wheelchair na itinutulak naman ni Ate Melissa. Isinakay niya ako sa isang rent-a-car at bumiyahe kami sa hindi ko matukoy na lugar. Ang alam ko lang, malayo kami sa city. Huminto kami sa isang tila ancestral house na malayo sa kabayanan. Kailangan mong magpahinga pagdating natin sa bahay ha? Opo ate, maraming salamat po. Dito ba tayo nakatira? Oo, ito ang bahay natin. Pati ba ito hindi mo maalala? Umiling ako at humingi sa kanya ng pasensya. Wala talaga akong maalala sa kung ano man ang nangyari sa akin sa nakaraan. Kung sino ang kasama ko sa pagkadisgrasya o kung talaga bang kapatid ko si Ate Melissa. Hindi ko naman kasi maramdaman na kapatid ko siya eh. Nakalimutan ko din pati edad ko. Ang alam ko lang, nagpapasalamat ako at buhay ako ngayon at nakaligtas ako sa naganap na aksidente sa buhay ko. Pagpasok namin sa bahay ay nilibot ko ito ng tingin. Malawak pero wala akong makitang maski isang larawan ko. Ate, wala po ba tayong family picture man lang o nakapag-asawa ba ako? Wala. Takot ka nun sa litrato kaya wala kang larawan maski isa. Tsaka kung pwede, huwag ka ng maraming tanong. Ako man ay gusto nang magpahinga. Sige po ate. Pasensya na po. Inihatid niya ako sa aking magiging kwarto. Sa pagpasok pa lang namin, alam ko na kaagad na tila ilang taon nang hindi nagagamit ang nasabing silid. Nalalanghap ko ang lumang amoy ng mga unan at kumot na nakapatong sa kama. Para bang naitago ito sa kabinet ng mahabang panahon. Amoy naptalina pa ang mga yon. Lumang-luma na din ang silid. May mga alikabok pa na hindi nalinisan ng maayos, pero hindi naman yung tipong nakakasipon. Inalalayan ako ni Ate Melissa para makahiga sa kama. Medyo nahihirapan pa kasi akong makagalaw eh. Umaasa ako na makakalakad din ako at hindi na magiging pabigat pa sa kanya. May mga pinainom siyang mga gamot sa akin tsaka ako maayos na kinumutan. Matulog ka ha? Kailangan mong lumakas. Salamat ate. Nakakatuwa kang ganyan ka ano? Malayo sa dati mong ugali. Mukhang magkakasundo pa tayo eh. Ha? Ano pong ibig mong sabihin ate? Wala. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Tumangu-tango na lamang ako at pinilit na pumikit. Sa loob ng silid na yun, nanatili ako ng ilang buwan hanggang sa may mapansin ako na kakaiba sa bahay na yun. Madalas kong mapansin na umaalis si ate. Patago lamang yun pero nagagawa ko siyang silipin. Dala ng malapit lamang ang kinahihigaan kong kama sa bintana. Natatanaw ko siyang sakay ng kotse at sa kanyang pagbabalik may mga dala na siyang gamit. May mga pinamili at mga supot na hindi ko naman alam kung para saan. Minsan nakita ko siyang may kausap sa bakuran. Narinig ko ang salitang barang at lilimitahan lang daw ng 2 buwan kailangang mamatay na agad. Kinilabutan ako doon. Hindi ko alam kung ano o sino ang mamamatay kaagad. Ang alam ko lang, kailangan kong magsimulang maglihim kay ate. Idagdag pang may mga panahon na ang creepy niya talaga, sobra. Tipong patutulugin niya ako ng mga bandang 7:00 ng gabi at magigising naman ng hating gabi. Madalas ko siyang magisnan sa gilid ng aking kama. Nakatayo lang at walang katinag-tinag. Ni hindi ko alam kung may mga binabalak ba siyang masama dahil nga nakangisi lamang siya at may inuusal na mga lengguwaheng hindi ko maintindihan kung ano. Ang alam ko lang para akong mas lalong nanghihina at ni hindi ko magawang makabangon pa. Para hindi ako tuluyang malugmok, hindi ko na pinaalam sa kanya na nagagawa ko ng gumabay. Nariyan kasi ang pakiramdam kong hindi ko kailangan sabihin sa kanya ang mga mahahalagang bagay na yon, lalo na at estranghera pa din siya sa pakiramdam ko. Pansin ko din, hindi niya inaasa sa akin ang pagkain. Siya mismo ang nagsusubo sa akin.
Ate, hindi naman ako naputulan ng kamay eh. Kaya ko nang isubo ang pagkain. Hayaan mo kung gawin ito, Kara. Pero ate, nahihirapan na po kasi akong lumunok eh. Sunod-sunod na po ang pagsubo niyo. Wala akong pakialam. Basta kumain ka at ako ang magsusubo sa'yo. Natigilan ako sa biglaang pagbulyaw niya sa akin. Bigla akong natakot. Parang sa isang iglap, naging kay weirdo na niyang tignan. Hindi na din ako lumaban pa. Pati sa pagliligo, siya na ang gumagawa noon para sa akin. Kahit pa nga sabihin niyang pareho namang kaming babae, nariyan sa aking puso na hindi ako sanay sa mga ginagawa niya para sa akin. Hindi ako sanay na pinaliliguan at naiilang ako sa mga ginagawa niya. Ate, ako na pong bahala sa pagsisipilyo. Kaya ko na po. Babantayan pa rin kita. Bilisan mo na riyan. Wika niya sa akin. Pansin ko pa, ayaw na ayaw niyang makita ko na nagpa-practice na maglakad. Kaya naman hindi ko na lamang pinapakita sa kanya na nakakaipon na ako ng lakas. May kung ano kasi sa kutob ko ang bumubulong na ligtas ako kapag nagkukunwaring walang muwang sa lahat ng bagay. Ni ayaw niya akong padungawin sa labas ng bahay at nakalakang lahat ng pinto at bintana kaya mistula akong preso sa loob. Tinanong ko si Ate Melissa tungkol dito pero lagi siyang may binibigay sa akin na sagot. Malupit ang mundo, maraming mapanghusga, maluho at masasama. Ikaw ay minsan na ding nahawahan ng kasamaang meron ng mga tao dyan sa labas. Kaya nakakulong ka dito para manumbalik ka sa pagiging isang mabuting babae. Ilang taon na po ba ako ngayon, ate? Pati kaarawan ko, mga itsura ng magulang natin, hindi ko na maalala pa. Ikaw ay 27 lang, Kara. Nakapagtapos ka ng pag-aaral pero wala kang trabaho. May naging kasintahan po ba ako, ate? Sinamaan ako ng tingin ni Ate Melissa. Napapansin yata ang pagiging matanong ko. Niwala man lang akong kamalay-malay na lahat ng sinabi niya sa akin ay mga hinabi niya lang na kwento at wala talagang katotohanan. Kagaya ng pag-angkin niya sa akin na kapatid kahit hindi naman ako makaramdam ng lukso ng dugo. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng makina ng sasakyan at pagharurot nito palayo. Nakita ko si Ate Melissa na sakay ng kotseng yon, kaya naman nagmadali akong bumangon. Kabado at ingat na ingat ako. Nagmamadali ako sa pagtayo dahil nagagawa ko pa yon ng dahan-dahan. Kalaunan, nakarating ako sa kwarto ni Ate Melissa. Alam kong yon ang kanyang higaan dahil naroon ang kanyang mga kagamitan. Bakit pakiramdam ko ay may mahahanap akong bagay dito na makapagpapaalala sa akin ng buo kong pagkatao? Kinikilabutan ako sa tuwing inaalala ang kabutihan sa akin ni Ate Melissa. Para bang hindi naman yun ang nakasanayan niya. Nakakakabalang talaga. Maliban sa damit at iba pang personal na gamit, may iba akong bagay na nalaman sa kanya. May mga tinatago siyang gamit para sa pambabarang. Hinalungkat ko ang mga ito para lang mapatda. Nakita ko ang iilang hibla ng buhok kasama ang aking larawan. Sa isang iglap, may mga nakita kong eksena sa diwa ko na mistulang palabas. Ang kasal, ang pagsugod namin sa ospital na pinagdalhan kay Nanay Feli, pati ang sabunutan namin ni Ate Melissa. Nasapo ko ang aking ulo at nagpatuloy sa paghalungkat sa kanyang mga gamit. Mga litrato ng kasal namin ng kapatid ni Ate Melissa, mga larawan noong namamanhikan at ang aking tunay na mga magulang. Hintakot akong napayakap sa aking sarili nang maalala ko si Miggy at ang paglapit ko kay Aling Belen. Naiangat ko ang aking braso at nakita ang bracelet doon. Hindi man lang ito natanggal sa braso ko. Ang mas ikinagimbal ko, paano ko nakalimutan na may asawa ako? Nagtaas baba ang dibdib ko sa tindi ng emosyon. Hindi ako makapaniwala sa mga naging takbo ng sitwasyon sa buhay ko. Anong nangyayari at nakalimutan ko ang lahat ng nangyari sa akin noon. Mangyak-ngiyak na hinablot ko ang ilang bungkos ng pera sa kama. Kailangan kong makalabas. Mabuti na lang sa paggawi ko sa kusina ay may nakita kong palakol. Ginamit ko itong pangwasak sa pinto. Wala sa sariling lumabas ako ng bahay. Kahit nahihirapan, ginamit ko ang aking lakas para makaparaman lang ng kahit na truck na dekarga. Nagtanong-tanong na din ako kung nasa ang banda ko at swerte naman na nasa Quezon Province pa rin ako. Pagdating sa bayan, nagtanong ako kung saan nakatira si Aling Belen.
ginamit ko ang perang kinuha ko kay Ate Melissa para ihatid ako ng karwaheng dati ng marami sa lugar na yon. Pagdating sa pamilyar na bakuran, nagpasalamat ako sa mga naghatid sa akin at kinalampag na ang pinto ng manggagamot. Aling Belen! Aling Belen! Tulungan niyo po ako! Abay katanghaling tapat ah! Sino ka ba at ang ingay mo? Aling Belen! Kara! Buhay ka! Bakas ang pamimilog sa mga mata ng matanda nang makita niya ako. Dali-dali niya akong hinila papasok ng bahay niya. Jasking bata ka! Ano bang nangyari sa'yo? 3 buwan ka nang nawawala. Ang buong akala namin ay kasamang nasunog ng kotse ang bangkay mo. Ano? Yun talaga ang totoo. Hindi ba't nanggaling kayo rito sa bahay? Ilang kilometro lang ang naitakbo nyo ay naganap na ang aksidente. Natutup ko ang aking bibig sa labis na gulat. Naalala ko ang bawat detalye ng kay Linaw. Nagawa ko pang ang makahingi ng tulong eh. Ang kaso lang, hindi ako sigurado sa mga sumunod na nangyari sa akin. Dahil nang magising na ako, nasa isang ospital na ako noon. Si Mickey, may balita po ba kayo sa asawa ko? Ikinalulungkot kong sabihin sa ito, iha. Pero ang iyong asawa ay pumanaw na. Ano? Hindi totoo yan. Hindi papatay ang asawa ko. Inalo lamang ako ni Aling Belen. Pinakalma at may kinuhang dyaryo. Naging trending na balita pala ang aksidente na nangyari sa amin ni Miggy. Ang mas ikinahagulgol ko, nabasa ko sa balita na dead on the spot si Miggy, habang ako naman daw ay missing. Duda ng mga otoridad, baka may mababangis na hayop ang pinagtulungan kainin ng bangkay ko at walang iniwang bakas kung saan naroroon ang mga labi ko o kung meron pa mang naiwan. Umiiyak na hinarap ko si Aling Belen. Hindi ako nababaliw, Aling Belen, pero si Melissa ang nakita ko bago kami na aksidente. Siya ang may kagagawa ng mga bagay na ito. Pinatay niya ang sariling kapatid niya para pagdusahin ako. Ang mabuti pa, huwag ka na munang bumalik sa inyo. Kailangan mapagplanuhan natin ng maayos kung ano nga ba ang dapat natin maging susunod na hakbang. Hayop na Melissa yan? Porke wala akong naalala pagkatapos ng aksidente, sinamantala niya ang kahinaan ko. Baliw na siya, Aling Belen. Isa siyang demonyo. Tama ka sa sinabi mong yan. Dahil matapos kayong madisgrasya, nanaginip ako. Isang nakakatakot na panaginip patungkol sa kanya. Alam mo, kailangan mo munang manatili rito. Isang malakas na mambabarang si Melissa. Kailangan manatili ka sa bahay kung ayaw mong mapahamak. Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko sa nanay mo ang nangyari sa'yo. Yun nga ang ginawa ni Aling Belen. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang aking ina. May dalang mga gamit. Nagiiyakan pa kami at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pagpapanatili niya sa amin na ligtas. Buong akala ko, magiging ligtas na talaga ako ng tuluyan. Hindi ko akalain kahit na nasa poder ako ng manggagamot ay hindi ako makakaligtas sa barang na isinasagawa sa akin ni Ate Melissa. Nagising ako isang hating gabi na masakit ang aking tiyan, tipong maduduwal at nahihilo. Gustuhin ko mang magpunta sa banyo ay hindi na ako nakaabot pa. Nagkalat ako sa sahig kaya tinawag ko na ang aking ina at si Aling Belen. Bakit? Anong nangyari? Nanay, Aling Belen, tulong! Anong nangyayari sa'yo? Dali-dali niyang binuksan ang ilaw habang si mama naman ay inaalalayan ako. Gayon na lamang ang pagkasindak namin nang makita ang mga bagay na isinuka ko. Dugo na may halong mga halamang ugat na hindi ko alam kung saan nanggaling. Nanlaki ang mga mata na napatingala ako kay Aling Belen. Ito na ba ang kinatatakutan ko? Nangyayari na ba? Malamang nagwawala si Ate Melissa sa galit nang malaman niyang tumakas ako sa bahay na pinagdalhan niya sa akin. Ang papa ko naman ay hindi namin kasama dahil kinailangan niyang hintayin ang update ng pulis. Lalo na at nilagay na sa most wanted list ang pangalan ni Ate Melissa at may patong siyang reward sa ulo. Desidido kaming kasuhan siya at ipakulong dahil malakas ang kutob ko na may kaugnayan siya sa naging aksidente namin ni Miggy. Ni hindi ko man lang napagluksaan ang asawa ko. Anong nararamdaman mo?
Medyo makati po ang aking lalamunan. Parang may nakabara po. Tapos itong tiyan ko, ang sakit. Parang may kung ano sa loob na gustong kumawala at butasin ang aking katawan. Huwag kang mag-alala. Lalabanan natin ang mambabarang. Kumikilos na siya at naghahanap lang ng tiyempo para mapatay ka at hindi tayo papayag. Huwag po sana akong pabayaan ng Panginoon, Aling Belen. Patnubayan niya po ang gagawin niyong panggagamot sa akin. Pumikit ako at nagdasal ng taimtim. Alam kong may naging atraso din ako kay Ate Melissa. Pero hindi ko naman kasi magawang isipin kung paano niya nagagawa ang mga bagay na ito. Paano niya magawang mambarang? Umiyak ako habang pinakikiramdaman ang aking sarili. Napaiyak pa ako sa takot nang mapansing bahagyang lumobo ang tiyan ko. Sinubukan naman ni Mama na ipadala ko sa ospital pero ako na ang tumanggi. Hindi naman magagamot sa doktor itong karamdaman ko eh. Hinayaan kong si Aling Belen ang gumamot sa akin. Nagagawa ko naman na gumaling pero pabalik-balik ang aking karamdaman. Habang tumatagal, mas nagiging malala. Mas lalong nagiging kagimbal-gimbal ang aking kalagayan. Tuloy, naging mahirap sa akin na ayusin ang aking kalusugan. Nawalan ako ng ganang kumain at nahihirapang matulog sa gabi. Pati sa aking pagtayo, nahihirapan na rin ako. Nawalan ng lakas ang aking mga binti. Tila babalak ni Ate Melissa na lumpuhin ako at wag nang pagalingin. Tingin mo po ba, Aling Belen? Gagaling pa ako? Walang imposible sa Panginoon, Iha. Hindi ako tumitigil sa pangontra sa sumpang inihahampas niya sa'yo. Magtiwala lang tayo. Nang mga sandaling yun, nangungulubot na ang aking balat. Kumapal, tila ba tinubuan ng maraming kalyo na sa tuwing kakamutin ko ay nag-aastang balakubak na sumasabog sa alikabok kapag nagugulo. Diring-diri ako sa sarili ko noon ni hindi ko magamit ang mga pampaganda na hindi mawala sa buhay ko dati. Ang aking mga lotion at pabango na tila ba mas pinakakapal ang aking karamdaman kahit magwisik lang ako ng kaunti. Nanginig ako sa labis na kalungkutan. Nawalan na nga ako ng asawa, nasira pa ang buhay ko. Ano na lang ang magiging kalalabasan ng kinabukasan ko? Wala na. Malayo na ako sa dating maluhong babae na nakukuha at nabibili ang gusto sa isang iglap lang. Ngayon, mukhang ako ang nanganganib na bawian ng buhay sa isang pitik lang ng daliri. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong maghanap ng panibagong lunas para gamitin natin dyan sa nanunuyo mong balat. Maraming salamat po, Aling Belen. Hindi niyo ako sinukuan. Aminado po ako na mapagmataas ako dati. Akala ko ako na ang masusunod sa bawat dikta ng tadhana. Pero hindi ko akalaing pwede pala akong bumagsak at lumagapak sa lupa. Iha, lahat ng tao ay nagkakamali. Hindi na ba tayo perpekto eh? Ako nga nagkasala din. Ang mahalaga, natututo tayo sa bawat pagkakamali at nagpapakumbaba tayo na marunong din tayong magpatawad. Sana po makaligtas ako sa pagsubok na ito. Ipinapangako ko po na magpapakabait na ako at magbabago. Hindi na ako magiging maluho hanggang sa umabot sa puntong nakakapanakit na ako ng ibang tao. Makuha lang ang gusto ko. Mangyayari ang lahat, Iha. Basta magdasal ka lang palagi. Alam ko naman na mabuti kang tao eh. Naliligaw ka lang ng landas. Mula noon kahit may sakit ako, pinagbubutihan ko ang pagdarasal. Kahit nahihirapan akong bumangon, nagagawa kong ibigay ang aking lakas para makaupo. Ang nanay ko naman ay hindi rin ako iniwan at sinukuan. Sa katunayan niyan, sabay kaming nagdarasal para sa ikagagaling ko. Hanggang isang araw, nagkataong kaming dalawa lang ni Aling Belen sa bahay. Ako naman ay nakakaupo na ng mga sandaling yon. Ang balat ko naman ay kasalukuyan kong pinapahiran ng langis dahil nanunuyo sa dami ng kalyo at nagsusugat kapag nahihila. Sabi sa akin ni Aling Belen, nararamdaman daw niyang humihina ang puwersa ng mambabarang na umaatake sa akin. Lalo na noong maisagawa na niya ang palipad hangin, kaya kahit papano natuwa ako. Kaso lang bigla akong sinagian ng takot nang marinig ko ang pagsigaw ni Ate Melissa sa labas ng bahay ni Aling Belen kung nasaan kami ngayon. Lumabas ka riyan, Kara! Nanginginig ako sa takot at napasiksik sa aking kinauupuan. Hindi ko kailanman inaasahan na magkikita kami sa pagkakataong ganito.
kung kailan mahina ako at walang kalaban-laban. Pero dumating si Aling Belen at nagtatangkang sumilip sa labas ng bintana para malaman kung sino ang tumatawag sa akin. "Sino ba yan, Kara?" "Aling Belen, magtago po kayo. Yan po si Ate Melissa." "Ah, siya pala ang hukluban na nagpapahirap sa'yo? Teka nga at nang makausap ko." "Aling Belen, wag na po kayong lumapit. Baka kung ano po ang gawin niya sa inyo." Hintakot kong pigil pero hindi talaga nakinig sa akin si Aling Belen. Sa katunayan, kinuha pa niya ang kanyang buntot pagi at gagamitin niya yon kay Ate Melissa. Aniya, ang mga mambabarang daw ay may pagkakahawig din sa mga aswang. Kung ano ang kinatatakutan ng mga nasabing nilalang ay iisa din sa mga mambabarang. Kaya naman kampante siya na kaya niya siyang harapin. Sumilip ako sa may bintana. Nakita ko si Aling Belen na matapang na naglalakad palapit kay Ate Melissa. Walang kangiti-ngiti sa kanyang muka. "Hoy, babae ka! Anong kailangan mo at nag-ieskandalo ka sa bahay ko?" "Nasaan ang magaling kong hipag?" "Bakit? Mukha bang may nakikita kang higad dito?" "Walang yakang matanda ka. Hipag ang sinabi ko, hindi higad!" "Kung sino man yang hinahanap mo, wala dito. Kaya huwag kang susugod-sugod at aastang mabuti kang tao. Lumayas ka na bago pa kita mahampas nito." "Sa akala mo ba natatakot ako sa ganyan? Ha, hindi ako tinatablan ng buntot pagi." "Ah, talaga? Masubukan nga." Napatigil na lamang ako nang makitang hinampas nga ni Aling Belen ng buntot pagi si Ate Melissa. Kitang-kita ko ang pagsigid ng sakit sa kanyang buong muka. Nang gigigil na animoy lalamon ng tao si Ate Melissa nang atakihin niya si Aling Belen. Nagsabunutan silang dalawa, ngunit sa tingin ko ay nadedehado na si Aling Belen. Nakita kong hinila niya ang buhok ni Ate Melissa, tsaka siya lumayo. Siguro walang maniniwala sa aking sasabihin, pero literal na may sa demonyo na talaga ang hipag ko. Kitang-kita kong iniangat niya ang kamay at umangat din sa ere si Aling Belen, tsaka niya init siya palayo. Napaigik si Aling Belen nang tumilapon siya at bumalya sa isang puno. Ako naman, kahit nahihirapan, ay napilitang damayan ng butihing matanda na nag-alaga sa akin. Iika-ika akong lumapit kay Aling Belen at inalalayan siya para makabangon. "Hindi ka na dapat lumabas pa, Iha. Hindi ko naman po magagawang hayaan na lamang kayo." "Iha, ikaw ang kailangan niya. Kahit saktan niya ako ngayon, wala siyang magagawa kung hindi kanya makikita." Hindi naman po ako papayag na may masaktan ng dahil sa akin. Ayoko pong madamay pa kayo. Nawala na nga ang asawa ko pati ba naman kayo?" "Nakakalimutan mo na ba, Iha? Isa akong manggagamot. Marami kong alam na proteksyon para mailayo ang sarili ko sa kapahamakan. Kagaya na lang ng pulseras na meron ka. Hindi niya tayo gaanong masasaktan. Halika, magdasal tayo." Magkahawak ang kamay namin ni Aling Belen nang umusal siya ng mga Latin na dasalin. Ako naman nakatingin lang kay Ate Melissa. Kitang-kita ko ang disgusto sa kanyang muka, kaya naman hindi ko na siya tinitigan. Nilakasan ko ang aking loob at umusal din ng sariling dasal para sa aking sarili, para na rin sa aming kaligtasan. Habang ginagawa yun, kitang-kita ko ang pagwawala ni Ate Melissa. Tila ba hindi niya nagugustuhan ang ginagawa kong pagdarasal. Sa isang iglap, nakita kong umuusal din siya ng mga salita. Mga katagang kagaya ng sinasambit ngayon ni Aling Belen ay hindi ko rin maintindihan. Napaiyak na lang ako nang mapansing humangin ng pagkalakas-lakas. Siguro nga, pati ang Panginoon ay nagagalit na sa ginagawa nila. Maya-maya, humarap sa akin si Aling Belen. "Kaya mo bang tumayo, Iha?" "Opo, kaya ko naman po." "Halika, magdahan-dahan ka lang sa paghakbang. Dito tayo sa loob ng bahay magpatuloy sa pagdarasal." "Paano po si Ate Melissa?" "Kung malakas ang pananampalataya natin sa Poong May Kapal, aalis din ang babaeng yan dyan." Tumango ako at pilit na nga niyang itinayo ang aking sarili. Kahit napakiwari ko ay para akong matutumba. Gustuhin ko mang maiyak, pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ako pwedeng matalo ngayon. Hindi pwede kailanman. Kaya naman kaagad akong tumuwid sa pagtayo at mas binilisan ang paghakbang. Tiniis ko ang sakit hanggang sa dumating kami sa loob ng bahay.
Nagulat ako nang magdugo na naman ang mga parte ng balat kong nanunuyo at may iba ng kulay ng likido na kasama ang dugong naglalabasan doon. Malapot na nana. Nagsisigaw ako at sinubukang pumunta sa gripo pero pinigilan ako ni Aling Belen. "Huwag mong huhugasan ng tubig na galing sa gripo. Ito muna ang gamitin mo. Galing yan kay Father nung minsang magpunta ako ng kumbento." Inabot niya sa akin ang 1 galon na may lamang holy water na galing daw sa simbahan. Wala namang pagdadalawang isip na inihugas ko yun kaagad sa aking mga sugat. At nagulat ako nang ilabas pa ni Aling Belen ang kanyang kamay na may hawak na mga hibla ng buhok. "Ano po yan, Aling Belen?" "Ganito ang ginawa sa'yo ng mambabarang na yan, hindi ba? Pwes, ihanda mo ang iyong sarili dahil igaganti kita sa kanya. Kung ano man ang ginawa niya sa'yo, yun din ang ibabalik natin." Binasa din niya ng holy water ang buhok ni Ate Melissa. Nagulat ako nang makitang nagsisigaw ang babae sa labas. Umuusok ang kanyang katawan at parang nanunuyo ang kanyang balat. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. "Aling Belen?" "Huwag kang magtaka, iha. Ganyan talaga ang itsura ng mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Nasusunog na sa presensya ng impyerno kahit naririto pa sila sa lupa." "Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyan." "Labis ang kasamaan ng babae na yan. Kaya kapag bumalik ang karma sa kanya, ganyan din katindi." Napaiyak na lamang ako habang pinagmamasdan si Ate Melissa. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa kanya o hindi. Sa tindi ng parusang binigay niya sa akin, hindi ko na alam kung alin doon ang una kong ipatitikim sa kanya nang malaman naman niya na masakit ang ginawa niya sa akin. Maya-maya lang, nagulat ako nang bumagsak siya sa lupa. Nakapagtatakang sa ingay na nilikha namin at sa nakikita kong kaguluhan sa labas ng bahay, wala man lang kahit na sino sa mga kababayan ni Aling Belen ang nakiusyoso sa nangyayari sa amin. Isinatinig ko yon kay Aling Belen at nagulat ako sa isinagot niya. "Iha, hindi si Melissa ang nagtungo rito para atakihin tayo, kundi ang kapangyarihan niya na may kakayahang magkatawag tao. Gayunpaman, lahat ng ginawa natin sa huwad na Melissa na nanggaling dito kanina ay mararamdaman niya at pagdurusahan. Asahan mong sa paglipas ng mga araw ay may darating sa ating balita tungkol sa kanya." "Paano niyo po nalaman ang mga bagay na ito?" "Ako man ay minsan na naging kaugali mo. Maluho at mapagmataas din ako noon. Tingin ko nga sa aking sarili, Diyos at walang makahahadlang sa lahat ng naisin ko. Nagising na lang ako sa katotohanan nang mamatay ang anak ko at kinuha naman ng kalaban kong mambabarang ang buhay ng asawa ko. Kaya pinasok ko ang panggagamot. Umaasa ako na makakatulong ako sa mga taong naging biktima rin ng kapangyarihang itim na kagaya ko." Napayakap ako kay Aling Belen, kaya pala kahit ano pang nangyayari sa akin ay hindi niya ako sinukuan. Nagpasalamat ako sa kanya at muli ay naging dagdag aral na naman sa akin ang mga nangyari sa araw na yon. Makalipas ang ilang araw, napansin kong bumuti-buti na ang kalagayan ko. Nagagawa ko ng tumayo nang hindi pa ika-ika. Ang balat ko naman nagsisimula ng kuminis ulit. Nanumbalik na din ang laman sa aking katawan at hindi na ako butot balat. Tuwang na nalamin ako at halos maiyak sa labis na saya. Hindi ko alam kung paano mapapasalamatan ang butihing manggagamot na nag-alaga sa akin. Habang nagsusuklay, nagambala ako ng pagtawag mula sa kanya. "Iha, may bisita ka!" Sige po, Aling Belen, lalabas na po ako." Pagkalabas ko ng kwarto, nagulat ako nang makita ko si Nanay Feli, ang aking biyenan. Naka-wheelchair pa rin siya, luhaan ng mga mata at may hawak na lalagyan ng abo na nakapangalan kay Miggy. "Nanay Feli?" Ipinaliwanag sa akin ni Aling Belen na hindi pa din nakakapagsalita ng maayos si Nanay Feli. Nagpunta lang daw ang ginang sa kinaroroonan namin para ibigay ang mga labi ng aking yumaong asawa, kasama ang last will and testament niya. Karamihan sa kanyang mga ari-arian na naipundar ay mapupunta sa akin. Si Nanay Feli naman, kukunin na raw ng pinakamalapit pa nilang kamag-anak na nakabase sa Amerika. May inilagay din daw palang pera doon si Miggy
para sa kanyang ina sakali man na may mangyaring masama sa kanya. Nag-iyakan kami ni Nanay Feli. Kahit nahihirapan siyang magsalita ay humingi siya ng kapatawaran sa ginawa sa akin ni Ate Melissa. Pinatawad ko siya at sa totoo lang ang gaan ng aking pakiramdam. Aniya, nasa isang mental hospital daw si Ate Melissa. Nakakulong dahil tinangkang sunugin ng bahay nila na pinagtaguan sa akin ng babae. Malala na daw ang kalagayan ng babae at mukhang hindi na magtatagal. Kung ano man kasi ang nangyari sa akin noong mga nakaraang buwan ay tila ba lumipat ito sa kanya. Hindi rin nagtagal si Nanay Feli dahil mamayang gabi na pala ang flight niya para mangibang bansa. Nang maiwan kaming dalawa ni Aling Belen, muli na naman akong napaiyak. Napakabuti sa akin ng Panginoon. Binigyan niya ako ng ikalawang pagkakataon para mabuhay at hindi ko ito sasayangin. Sa tingin mo po ba, Aling Belen, gagaling pa si Ate Melissa? Oo naman, kapag natuto na siyang magpakumbaba at magpatawad. Alam kong kahit nasa bingit na siya ng kamatayan ay bibigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon. Sana naman po para makita niya kung gaano kaganda ang buhay, para maubos lang sa galit at pagnanais niyang makaganti. Pasasaan ba't maiisip din niya ang mga bagay na yan? Oh, ano nang balak mo ngayon? Napaisip ako tsaka naalala ang ipinamana sa akin ni Miggy. Hindi ko man lang nagawa ng maayos ang tungkulin ko sa kanya bilang asawa. Kay iksi ng binigay na panahon para sa aming dalawa. Kaya naman iaalay ko ang natitirang oras ng buhay ko sa pagtulong sa iba. Dahil alam kong ikasasaya ito ng aking yumaong asawa. Hindi na ako naghanap pa ng ibang mapapangasawa. Inabala ko ang aking sarili sa ibang mga bagay. Nagsimula ako sa maliit lamang na organisasyon, naglalayong turuan ng mga bagong may bahay na gumawa ng mapagkakakitaan sa kanilang tahanan. Tinutulungan ng mga katulad ko na inaapi at binibigyan ng pag-asa para makapagsimulang muli. Sa paglipas ng panahon, mas naging malapit kami ni Aling Belen. Kahit noong pumanaw ang aking ina sa karamdaman ay hindi niya ako iniwan. Nagsilbi siyang pangalawa kong ina. Kumusta ang pakiramdam mo, iha? Mabuti naman po, Aling Belen. Masaya po ako at nakakatulong po ako sa iba. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, may natanggap akong balita mula sa isang kakilala. Ano po yun? Si Melissa, pumanaw na raw nung isang araw. Hindi na nakayanan ng kanyang karamdaman. Ewan ko lang kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng hapdi sa aking puso. Kahit wala kaming magandang pinagsamahan ni Ate Melissa, naaawa ako sa kanyang sinapit. Hindi ko alam kung anong klaseng childhood ba meron siya at ganun na lamang ang kanyang ugali. Wala naman akong karapatang husgahan siya, kaya ang tangi ko na lamang na nagawa ay ang ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Sana naman pinatawad niya ang kanyang sarili bago siya pumanaw. Kawawa naman po siya, no? Oo, iha. Nagpalamon siya sa galit, inggit at kadiliman, pati sarili niyang kapatid na gawa niyang patayin. Mabuting tao si Miggy, Aling Belen. Saan man siya naroon ngayon, alam kong nauna na niyang pinatawad ang kanyang ate. Katulad ko. Wala naman pong permanente sa mundo eh. Ang mahalaga, natuto na tayo. Malaki na talaga ang ipinagbago mo. Dahil naman po sa inyo yon, Aling Belen, tinulungan niyo po akong mamulat sa mga pagkakamali ko. Totoo naman ang sinabi ko, lahat ng tao'y nakagagawa ng pagkakamali. Pero hindi ibig sabihin nun ay may karapatan na tayong magmalaki at ipakita sa lahat na magagawa nating lupigin ang lahat. Lalo na at alam nating may Panginoon na anumang oras ay pwede tayong tanggalan ng lahat ng meron tayo ngayon para lumagapak tayo sa lupa. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan nyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, salamat po sa inyong pakikinig.